Magandang araw po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bago pala dumating yung January 13, yung National Peace Rally ng Iglesia ni Cristo, nagpakalat na naman yung mga DDS at 5 araw bago yung rally. Sabi nila, 5 days na lang natitira, siya na ang uupo bilang presidente ng Pilipinas. The new face of people power. Pero dumating at natapos ang makasaysayang pambubudol ng INC sa Filipino people, si President Marcos pa rin ang ating presidente. Ilang beses nang sinasabi ng mga DDS to, 5 araw, 1 linggo, kinabukasan, iba na daw ang presidente natin, si Sara Duterte na daw ang uupo, pero hanggang ngayon, si President Bongbong Marcos pa rin ang nakaupo sa Malacanang. At bakit ko nasabing makasaysayang pambubudol ng Iglesia ni Cristo sa taong bayan? Yan po ang sentimiento ng mas nakararaming Pilipino ngayon dahil sa ginawa ng INC. Yes, mapayapa po, natapos, walang gulong nangyari, walang palitan ng presidente ang naganap. Pero bago po dumating yung peace rally na yon, pinangalandakan pa nila na yung peace rally daw nila ay walang halong politika. Pero nakita naman natin, yung mga pro-Duterte, yung mga senador, yung mga vloggers, nandoon sa INC rally. At may nagsabi pang taga-INC na kung kayo ay aakyat sa stage at magsasalita ng labang kay ganito o ganyan, mag-iba na lang kayo ng schedule ng rally nyo. And yet, pinaakyat nila si Marcoleta at kung ano-ano na ang sinabi. Yan ba ang walang halong politika? Yes, andun po ang paggalang natin sa Iglesia ni Cristo. Believe po tayo sa kanilang pagkakaisa. Pero this time, parang sablay yata. Parang taliwas sa kanilang ibinandera na walang halong politika, na walang aakyat sa stage, walang sisigaw na ibagsak sa ganito, o walang mga paninira na gagawin at sasabihin, pero si Marcoleta pinabayaan nila. So masisisi nyo ba ngayon ang marami sa ating taong bayan na nawalan ng gana at respeto sa INC? Pagdating po sa pagkakaisa, andun po ang ating respeto. Pero kahit na ako, nitong nakaraang peace rally nila, na kahit sabihin nila na walang halong politika, ay nabahiran ng politika. May mga comments pa akong narinig na sinakyan lang ng INC ang pahayag ni President Bongbong Marcos na ang kanyang opinyon ay wag nang ituloy ang impeachment ni Sara Duterte. Yan po ay opinion lang. Yun ang request ng ating presidente. Pero hindi po niya tahasang sinabi na itigil, wag gawin ang impeachment na yan. Dahil yan po ay magiging labag sa ating batas. Ang impeachment process po ay naaayon sa batas ng Pilipinas. Kaya ang ating presidente, dahil lang iniisip niya, ay huwag mahadlangan ang daloy ng trabaho sa ating gobyerno, yun po ang kanyang opinyon. Pero pagdating po sa taong bayan, at kung may mga nag-file na ng impeachment case, and in fact, meron pong pang-apat na darating pa, hindi po mahahadlangan ni President Bongbong Marcos yan. Nirerespeto po natin ang opinyon ng ating presidente. Pero sa bagay pong ito, sa usaping impeachment ni Sara Duterte, ayon nga po sa survey, 41% ng mga Filipino gustong makitang ma-impeach si Sara Duterte. At nagtataka ang karamihan sa ating taong bayan kung bakit ang suporta ng INC, kahit na itanggi pa nila, kitang-kita po sa nakaraang INC rally na ang suporta po nila ay na kay Sara Duterte at ayaw nila ng impeachment. Para sa kanila, ayaw nila. Hindi tulad nung kay President Bongbong Marcos, ang kanyang suhestyon, ang kanyang opinyon ay wag na lang mag-impeach. But then again, kapag taong bayan na po ang nagsalita, wala pong choice ang ating presidente, ay hayaan tumakbo ang proseso ng batas. Kaya nga nagpakalat na ng balita ang mga DDS na hindi na daw matutuloy ang impeachment ni Sara Duterte dahil sa nangyaring massive rally ng INC. Hindi na daw matutuloy ang impeachment dahil ayaw ng INC. At umurong na daw ang mga kongresista natin at tutulugan na lang daw ang impeachment na yan. Magagawa ba ng mga kongresista yan na huwag ituloy ang impeachment? Aba, nasayang lang ang oras at pagod at panonood natin at pakikinig sa Quadcom kung hindi nila itutuloy yung impeachment na yan. Natakot ba sila, lalo na yung mga tatakbo ngayong 2025, na baka hindi sila i-endorso ng INC? Tandaan po natin,
ang INC is not the whole of the Filipinos. Kahit na ilang milyon po ang nakita nating umattend ng kanilang rally, considered pa rin po silang minority. Sa dami ba naman ng Pilipino ngayon? Matatakot ang mga kongresista sa INC at hindi na itutuloy yung impeachment? E paano naman ang galit ng mas nakararaming Pilipino na gustong ituloy ang impeachment? Sabi nga ni former Senator Laila de Lima, no matter how massive or big in numbers the rally turned out, it is still reflected of the minority position for the rest of the Filipinos. So I don't think it would have much impact. The reality is, as a survey say, many or most Filipinos prefer impeachment. At kung magbabasa nga kayo ng mga comments sa social media, mas marami po talaga ang pabor na ma-impeach si Sara Duterte. At nagtataka ang karamihan kung bakit pumapayag ang Iglesia ni Cristo na wag nang ipa-impeach si Sara Duterte. Na ang ibig sabihin ba na pababayaan na lang itong ginawa ni Sara Duterte sa ating mga Pilipino? So marami po sa ating mga kababayan ang ngayon ay nagdadalawang isip sa grupong INC. Yes, believe sila sa pagkakaisa ng INC. Pero pagdating sa prinsipyo, bakit parang nalihis sila? Para silang na off track. Bakit daw parang sinusuportahan pa ng Iglesia ni Cristo itong pamilya Duterte na napakadaming issue na kinahaharap na ayaw ipaliwanag sa taong bayan? Yun ba ang paninindigan ng Iglesia ni Cristo para daw sa kapayapaan at pagkakaisa? Ano ang sagot ng mas nakararaming Pilipino? Hindi magkakaroon ng kapayapaan, hindi magkakaroon ng pagkakaisa kung walang accountability. Yun po ang pinaka-importanting issue ngayon. Kung gusto ng Iglesia ni Cristo na magkaroon ng pagkakaisa at katahimikan at kapayapaan, dapat managot ang dapat managot. So, isang araw matapos yung mapayapang rally ng Iglesia ni Cristo, ano ang pambungad na mensahe ni Vice President Sara Duterte? Sabi po dito sa balita sa GMA News, Vice President Sara Duterte disclosed on Tuesday that she is now seriously considering running in the 2028 presidential elections. Duterte said this amid her private trip in Japan over the weekend, where she also visited groups of overseas Filipino workers. Yes, ma'am, we are seriously considering, the Vice President answered when asked if there is a possibility that she will run for president in the 2028 polls. Duterte did not specifically mention what position she is vying for. She, however, remains on top of the list of preferred presidential candidates in the 2028 elections based on surveys. Pero ang gusto ko lang ipakita rito, hindi po ba magkadikit yun? January 13, yung INC rally. A day after the rally, ito na at naglabas na ng statement si Sara Duterte that she is now considering or seriously considering running in the 2028 presidential elections. Uy, siguro nabuhayan siya ng loob. Lumakas ang kanyang loob dahil sa nakita niyang massive rally ng INC. Pero wag sanang kalimutan ni Sara Duterte na yung ipinakitang puwersa at lakas ng INC. Sabihin na natin 2 million, 3 million lahat yung nagpakita at umattend sa rally ng INC nationwide, yan po ay tuldok pa rin sa dami ng Filipino. Baka akalain ni Sara Duterte na porke ayaw ng INC sa impeachment, sila na ang masusunod. Tandaan po natin, kay Presidente Bongbong Marcos, suhestyon niya lang. Ngayon kung hindi masunod yung kanyang request or suggestion, wala pong magagawa si President Bongbong Marcos dahil ang impeachment process ay naaayon sa batas. So kahit na umayaw ang INC, kapag boses na ng taong bayan ang nanaig, wala pong magagawa ang INC. Okay, ipagpalagay na natin na pagdating sa mga kandidato, lalo na yung mga tatakbo sa 2025, hawak sa liig ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman po hawak ng INC ang buong Pilipinas. Dahil aminin man natin o hindi, mas marami pa rin po ang bilang ng mga Katoliko kaysa sa Iglesia ni Cristo.
at sa ipinakita ng survey na 41% ng Filipino ay pabor sa impeachment. Harangan man nila ng ilan pang massive rally ang impeachment ni Sara Duterte, wala po silang magagawa dahil iyan po ay naaayon sa batas. So hindi na ba matutuloy ang impeachment dahil ayaw ng INC? Pero meron na pong pang-apat na impeachment case ang darating. Pero ang bali-balita ay kumakalap na sila ng kinakailangang signatures para ang kasong ito ay dumiretso ng Senado. So, sa tingin nyo ba, hindi na matutuloy ang impeachment? Sa ganang akin po, tuloy na tuloy pa rin ang impeachment. Dahil dyan natin makikita kung saan ang stand ng mga kongresista natin. Natakot ba sila sa Iglesia ni Cristo o dapat silang matakot sa galit ng taong bayan? At kung tatakbo man si VP Sara sa pagka-presidente sa 2028, so be it. Kung hindi matutuloy ang impeachment, maganda rin makita kung talagang tatakbo siya sa 2028 para matigil na rin itong mga DDS sa kakalabas ng kanilang mga fake news na ilang araw na lang, 3, 4, 5 or kinabukasan na lang ay iba na ang presidente natin. Pero hanggang ngayon, si Bongbong Marcos pa rin ang presidente ng Pilipinas. So dapat bang matakot ang taong bayan sa pahayag ni Sara Duterte that she is seriously considering to run for 2028? Wala pong dapat ikatakot dahil para po sa akin, Sara Duterte will never be President of the Philippines. Kayo po, ano ang masasabi niyo sa mga balitang ito? Comment lang po down below at magbabalik ang usapang Tito Manny. Diyos ti Agnina.